Yan, okay. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat na narito. Yan, sa mga kapwa nating OFW at siyempre sa lahat ng ano, kababayan natin dyan sa Pilipinas. Yan. Yan, good sa mapagpalang araw po. At yan, konting update lang po tayo ngayon sa ating sa sitaw, no po. Then para alam po natin, no, kasi hanggang July 31, yung balikan po ng Pricing Money to Wallet Balance, yung iba nabalik na, no, kagaya sa akin, yung sa misis ko bumalik na lahat from Pricing Money to Wallet Balance, na withdraw ko na rin. Then yung sa akin mayroon pang konting kulang. So yan. Sige po, tayo po ay magumpisa. Nakapag-pray naman po. Doon po, no, kanina nakausap ko po yung ating AS, yung sa partner associate, si Sir Carl Evangelista. So, maganda naman yung nangyari at tinanong ko about doon sa ating withdrawal. So, inaayos ng company ngayon ni Sitaw yung bangko kung saan sila makakapag-withdraw ng medyo malaki. So, tinanong ko kung halimbawang makaano sila doon sa bangko na sinasabi nila, ay kung 3% pa rin yung makukuha natin. So, ang sabi niya lang hindi pa siya sure kasi wala pa namang binababa, pero mas ano daw na possible, no, baka hindi 3% lang yung maibigay sa atin. O tingnan natin, no. Hindi lang siya nagbigay kaagad ng ng sigurado kasi wala pa namang bumababa. So antayin natin dahil inaayos pa rin naman yung sa bangko, no. At tinanong ko naman kung ah, meron pa ba tayong aasahan? Sabi niya, ayun na, oo, no? Dahil ayun yung sabi ng company. At the same time, sila rin po, no, pinapasweldo pa rin. At kagaya rin po natin, hindi rin sa kanila dumarating yung sweldo nila ng buo, no? Ganun din, hati-hati dahil nga doon sa pagpasok ng pera doon sa bawat bangko. Doon naman sa reason, no, may mga nag-message sinasabi ng SEC na hindi sila nagpe-freeze ng money, pero yun yung sinasabi naman ng sitaw kasi kung hindi nga daw bakit nade-deny o nare-reject yung pinapasok nilang pera sa mga bangko. So hindi natin alam, no, basta yun ang sabi nila ng sitaw na may mga bangko na reject yung kanilang pinapasok na pera o yung mga disbursement na pinapasok po sa bawat sa sa ating mga sellers. Kaya gumawa ng paraan yung sitaw kung paano ito ano kung paano ito maibibigay sa atin. Ano po? Ay ano ko lang muna, mute ko lang. Ayan. Paano ito maibibigay po sa atin. So nandiyan pa rin yung mga AS, nag-resign na yung isa sa mga yung project manager pero napalitan na siya. Meron na bagong project manager yung sitaw, si Sir ano ba nakalimutan, Ivan, Sir Ivan, yung si Sir AJ, wala na siya. Yeah, si Ma'am Charis, nag-resign na rin kasi magma-masteral. Pero may mga na-hire silang bago. So ibig sabihin, nag-hire sila, tuloy-tuloy pa rin po yung transaction doon sa ating sa ng company. Nagpapasalamat nga ako kanina kay Sir Carl na sabi ko na kahit na nag-close na si Sitaw ay at least nandiyan pa rin sila, no, hindi pa rin tayo iniwan. Although may mga AS siguro hindi ko alam kung bakit hindi sila sumasagot doon sa iba, pero sa atin naman andiyan naman si Prof, no, may tas yung AS natin, yung ating the partner associate, sumasagot naman. Kanina nakausap ko na. Kain ka pala. So yan po yung ating no. Natanong kita kanina. I-off ko lang muna, sandali lang. Ba't nakaano siya? Okay. So yan po, no, yung kanina sa AS po natin. Then doon po sa ating form, no, doon sa ating Google Sheet form,
Doon sa wala na pong laman yung inyong, sorry, yung pricing money nasa wallet balance na puwede niyo na pong i-withdraw. Tapos kung naka-pending pa yung mga withdrawal, i-compute niyo po lahat yon mula yung wini-draw niyo, yung pending withdrawal sa lahat ng pending withdrawal, i-compute niyo yon tapos ilagay niyo po dun sa bagong pi-fill out niyo para malaman dun kung ilan yung total. Okay, so yun muna yung gagawin natin para 'pag chineck nila, doon na po sila magbe-base. Okay, so antayin lang po natin yon. Okay, ulitin ko po, 'pag nakita niyo na po yung pricing money to wallet balance, nandun na sa wallet balance lahat, i-withdraw niyo na po yan. Tapos, kung halimbawa, sir nailagay na namin sa Google Sheet yung mga nauna, okey lang yon yung pending. Basta lahat ng pending niyo doon sa huling, ipapasok niyo sa Google Form, iko-compute niyo lahat. 'Di ba kunyari una 10,000 winidraw mo, 30,000 tapos yung huli na lahat 50, di total mo lang yun, 'di ba? Total mo lang magkano yun, 80,000. So ilagay mo 80,000 yung total pending kasi nakalagay naman din, 'di ba? So basahin lang nating mabuti. No, nakalagay naman doon total pending withdrawals. So ibig sabihin total pending withdrawals lahat ng na-withdraw mo na from pricing money to wallet balance. Okay? So yun po yung ilalagay po natin doon ating sa ating ano, sa ating Google Form, okay? Ngayon, babasahin ko lang 'to para alam din po na although nai-post ko naman na po ito, para lang maipaliwanag lang po natin doon sa frequently asked question, 'no? Ito yung frequently asked question, update po ito from headquarters. Ito yung sagot doon sa mga tanong ng karamihan. So although nabasa naman ko, ewan ko lang kung nabasa po ng lahat, minabuti ko na rin na basahin dito para mas ma-explain po natin. Hindi po ito galing sa akin, galing po ito sa headquarters. At yung mga pino-post ko po do'n hindi po galing sa akin yon, galing po yun sa mga account specialist 'no. Kasi may mga nagre-react do'n, akala nila ako. So bago po tayo mag-react at, magsabi ng mga negative 'no, basahin po natin munang mabuti kung kanino galing, okey? Nakalagay naman do'n sa pinapasa ko is from AS, okey? So hindi po galing sa akin yon. Kaya bukod dun 'pag binasa po natin sana intindihin natin mabuti para naman nang sa gano'n hindi naman tayo nagre-react ng, out of context o kaya nagbibigay ng negative na hindi naman yun yung ibig sabihin, okey? Ito po yung, facts o FAQ, yung frequently asked question update from headquarters 'no. Una, sabi rito, bakit aabutin ng 1 to 2 weeks ang delay sa disbursement? No, ito yung una na naglabas sila na aabutin ng 1 to 2 weeks kasi nga doon sa bangko. So ito yung sagot, no? When the finance department is having the new bank payment, it take times to review the new one. This is for the benefits of all sellers to have a smoother transaction in the following weeks. So yun po yung sagot nila kung bakit aabutin ng 1 to 2 weeks. Pangalawa, 1 to 2 weeks ang delay, 3% pa din ba makukuha namin? Ito naman po yung sagot, no? When the new bank payment is available, the headquarters and finance department will discuss it will with the bank to increase the proportion. There is no assurance yet the company will try its best to do so. Please rest assured that the money will be returned to the sellers. Okay? So yun naman yung kanilang assurance, 'di ba? Ayun yung pangalawa na mga puwedeng tanong nating lahat, okay? So pangatlo, how about the pending withdrawals? All withdrawals will still be categorized to its designated batches. Please read the table sent by your AS. So may sinend po sa ating mga 'di ba yung table kung saan kang batch 'no. So antayin po natin do'n. Doon naman po sa mga nasa GC nagpapasalamat po ako sa cooperation niyo. Although nawala na din mga negative, inalis na natin at yung mga nagre-react ng hindi maganda, so inalis na po natin. So pasensya na po kayo kung baka isa sa mga kaibigan niyo 'yun o isa sa mga affiliation yung natanggal po natin. Pasensya na kayo dahil, inaalis natin yung mga gano'ng tao, dahil hindi naman po makakatulong doon sa GC. Kailangan po natin kasi ngayon is yung mga tao na puwedeng magpalakas ng loob natin at hindi yung, gumawa ng, eksena
o magsalita ng mga negatibo na hindi naman makakatulong. So hindi natin, kaya ako sinasabi na mas mainam na lang na yung magme-message is positive kaysa negative, kasi mas mainam yung positibo, eh, 'di ba? Lahat naman po kasi tayo, nag-aantay at, unang-una lahat naman din tayo sellers at ah umaasa po tayo na maging maayos lahat. So marami din naman natutuwa, sabi nila, "Sir, salamat dahil yung GC ngayon tahimik na, wala na yung mga negative." 'Di ba? So kita niyo po 'no, may mga gano'n at natutuwa naman ako na marami pa rin palang positive at umaasa sa sitaw. So isa po ako do'n, gaya ng sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo bibitaw. Hangga't nandiyan si sitaw at binabalik yung pera natin, nandiyan po ako 'no at, hangga't maaari 'yan ano po tayo, nag-a-update tayo 'no. Kahapon may update din po ako, although late na 'yun pero binasa ko rin para at least, masagot na rin 'yun sa ibang mga, ah, ano, yung mga tanong din yung mga hindi pa nakakabasa. Ito po yung pang-apat 'no, doon sa frequently asked question pa rin 'to. Bakit di na lang padaanin sa e-wallet, cryptocurrency, et cetera? Please know that the company, ito ang sagot naman, "Please know that the company is considering it." So, tinitingnan pa rin nila o kino-consider pa rin nila yung mga option na puwedeng gawin 'no, doon sa e-wallet, cryptocurrency. So 'yan, kaso siyempre tinitingnan din nila diyan, 'di naman kasi lahat marunong sa crypto 'no. Siyempre hangga't maaari kung sa padadaanin sa bangko mas mainam, okey? So panglima, hindi na ako makapag-hintay, kakasuhan ko ang AS ko, 'no, 'yun. Ito yung sabi, ito yung marami natin naririnig ano, na, magdedemanda, kakasuhan yung ganito. Ako sa tagal ko na po dito sa business na 'to since 2015 at ilang beses na rin po tayo nakaranas ng scam, gaya nga ng sabi ko sa inyo na-scam na rin ako ng 1,000,000. Hindi pala 1,000,000, mahigit 1,000,000 'no, yung na-scam din po sa'kin, milyon yung na-scam na sa'kin. At, dumating din sa punto na may mga nagganyan 'no, nagbalak ng maghabla, magganito, dahil malaking nawala. Ako nasa isip ko lang 'no, kung na-scam ako ng 1,000,000 tapos magdedemanda ako, ta's yung idedemanda ko, di ko rin naman kilala, tapos, ano, abala pa. Bakit po? Hindi ka ba nanghinayang, sir? Nanghinayang ako dun, ang laki ng milyon, pinaghirapan ko yun dito, eh. Pero ano, kung magdedemanda ako dun, eh, gagastos ako, eh. 'Pag nagdemanda ka 50,000 kaagad ilalabas mo diyan o mahigit pa, 'di ba? Tapos yung abala pa. Eh, sabi ko yung gagastusin ko diyan 'di tatayo ko na lang, magsisimula na lang uli ako ng panibagong business ko, 'di ba? Eh, magkakapera lang diyan yung abogado, eh. Kaya nga yung mga abogado talagang sasabihin nila yan, "Sige ganito kunyari, tutulungan ko kayo." Hindi naman tutulong yan ng walang kapalit, maniwala po kayo diyan. Walang kahit nga yung sapaw, eh, na kung hindi yan kung hindi mo yan bibigyan ng pera hindi naman din kikilos yang mga yan. Alam naman po natin sa kalakaran sa Pilipinas, 'di ba? So, another scam na naman yun na mangyayari sa atin na akala natin lalo yung pinapaasa ng mga abogado na ganito gagawin, "Sige, magtipon-tipon kayo, ganito, ganyan." Naku po, ang dami ko na pong beses narinig yung mga ganyan at halos lahat diyan wala rin napala 'no? At, yung mga scammer na mga company na ano, hindi rin naman nila napasara lang nila pero hindi rin naman nila napakulong 'no. Kasi ano, eh, ang laging nagiging rason na nagiging talo natin diyan is tayo yung nagdesisyon 'no. At dito naman kay sitaw, hindi naman siya dun totally scam, eh, wala pa naman kasi ano, ang nangyayari lang po dahil nga po dito sa delay na yung withdrawal natin dahil sa nagsara, hindi naman yan kagustuhan din ni sitaw, alam naman natin yan. Kaso tayong mga nandidito maraming nagpa-panic, lalo yung mga hindi na naaabot ng account specialist, hindi na sila nasasagot, 'di ba? Yan yung mga nagiging, problema. Marami sa'kin nagme-message na, nakikiusap na puwede sila rito, eh, sabi ko hindi ko naman unang-una, ayokong mag-ampon may mga inaampon tayo pero mga kakilala ko talaga. Pero yung mga hindi kasi mahirap, eh. Ang ano lang, kumbaga sige kukunin ko sila para matulungan lang tapos later on 'pag, naging emotional na naman sila ano naman sasabihin sa GC, 'di ba? Eh, hindi ko naman sila affiliates, 'di ba? So, wala naman akong kinalaman dun sa referral code nila gano'n, gano'n.
Gusto kong makatulong po sa totoo lang. Ang dami sa'kin nagme-message na puwede sila pasok. Kaya nga binura ko na yung sa webinar na ano 'no, yung ibang mga webinar na GC, binura ko na. Dinelete ko na lahat dun, inalis ko na kasi nga hindi naman yung lahat, affiliates ko. Gusto ko sanang, isama pa rin sana sila rito pero, baka lang lalo magkagulo na makahawa pa. At least tayo dito, kayo, mga ano, yung iba mga direkta ko rito, affiliates ko at affiliates yung affiliates ko. At yung iba nakakaintindi. Kaya yung mga hindi naman nakakaintindi gaya ng sinasabi ko, ah, kung ikaw po ay naniniwala pa na mababalik yung pera mo at wini-withdraw mo, so mag-antay lang po tayo, 'no? Wag na tayong mag-isip pa ng iba kundi maniwala na lang tayo. Wala rin naman tayong magagawa kundi gano'n lang, praying and, hoping for the best, 'di ba? At nandiyan naman yung mga AS na sumasagot pa naman sa'tin at sila mismo ay nagtatrabaho pa rin naman, empleyado pa rin naman sila ng sitaw, na silang nag-aayos po dito. Kasi kung wala na po 'to, hindi naman siguro magsasayang na ng oras yung mga 'to o yung sitaw para pasahurin pa sila para lang sa atin 'no, na inaayos at binabalik. At siyempre naka-appeal pa rin 'yan, so antayin lang natin, malay natin at pag-pray pa rin natin, yun yung pinagpe-pray natin na mabalik pa talaga yung sitaw. So hindi po wala pong order ang SEC na foreclosure. Si Sitaw po yung nag-decide na mag-close talaga dahil may mga dahilan siya, 'di ba? Puwede yun sa logistics ng mga ano, then yung nangyari nga sa company kasi habang nakabukas maraming maingay, maraming naninira pa rin. So mas minabuti siguro ni Sitaw na isa rin yun. Pero isa sa mga information na nakuha ko kanina sa AS natin is, kumikilos yung legal counsel ni Sitaw. So antabayanan lang po natin 'no, may yung na kumalat sa ano, yung galing sa SEC na rinisib nila. So totoo po yun 'no, na pinapakita lang dun na talagang may ginagawa po yung sisitaw. So tahimik lang siguro at hindi lang pinapaalam muna sa'tin pero 'pag nandiyan na malalaman naman daw natin kung ano yung resulta nung mga linalakad nila. So tabayanan and ang gawin lang muna natin ngayon ipag-pray at mag-pray lang po tayo na nawa 'no, na malampasan 'to ni Sitaw at malay natin 'no, ayokong magbigay ng ano 'no, itong webinar na 'to na binibigay natin, hindi ako nagbibigay ng false hope, hindi ako nag-aano na pinapaasa kayo. Kumbaga nandidito ako, kung ano yung ina-update natin na para malaman niyo na, may aasahan pa tayo. So yun lang, pero hindi hindi sinasabing 100% pero may aasahan pa tayo kasi nga nandiyan pa yung mga empleyado ni Sitaw although wala na yung office. So, hindi naman siguro sila mga, yung mga AS diyan na ganyan na sumusweldo pa rin naman sila. Pero siyempre, gaya ng sinasabi nga natin baka iniisip natin yung sweldo nila, pati din po sila kagaya nung paano paano tayo binabayaran, gano'n din po sila. Hindi rin nila nakukuha yung sweldo nila ng, buo. Kumbaga gano'n-gano'n din, inot-inot lang din dahil nga doon sa bank ano rin, sa bangko. Although sinasabi ng mga bangko na o di daw nila ano yun, hindi natin alam 'no, kasi, merong nag-ano na mismo sa Metrobank, PNB na talagang sinabi na, 'pag galing sa sita wag tanggapin, eh. So may mga gano'n. So meron naman mga bangko na, mga affiliates ko mismo, hindi po ito yung gawa-gawa ko o baka sabihin may nag-message na naman dun na baka daw ano yun, scripted, hindi po 'yun. Hindi po tayo mag-a-allow ng gano'n. Yung nag-message po sa'kin na affiliates ko na na pumasok sa kanya yung withdrawal yung first batch, 2 beses 'yun. Ako nag-utos sa kanya na i-post niya do'n para malaman po ninyo na may nakawi-withdraw, 'yun po 'yun. Okey, hindi lang po isa 'yan. So marami pong naka-withdraw ng batch 1. So yung batch 2 'yun medyo naantala dahil do'n kasi nga may inaayos sila sa, bangko na nawa maayos po 'yan this week. Then magsimula na yung batch 2 naman para naman at least hindi na 3% kung sakali. Kung sakali lang, baka na naman may mag-ano sa atin na sabi ni coach hindi 3%, hindi, bukas sakali lang. So hindi pa tayo sure na gano'n, pero yun yung inaasahan po natin para gusto na rin talaga ng company na maibalik at maiayos. Siguro baka gusto nila maibalik muna lahat then malay natin mag-open, magsimula ng panibago. Binibigyan mo panibagong ano na zero lahat na bayad po tayo, okey? Ito yung pang-5,
Ito yung sabi nga yung hindi na ako makapag-antay, kakasuhan ko na yung account specialist ko, 'yan, Ito naman po yung sagot, "The company will handle all this. Headquarters wants you to know that your AS is also an employee and has no control over this matter. That the money is not on their side. Headquarters wants to tell all the sellers that the company are doing its best to connect with the banking system and strive to complete the payment as soon as possible and return to normal." So, yung mga nagsasabi nga, gaya ng sabi natin, magdidemanda, sino didemanda mo? Kanino mo ba binigay yung pera? 'Di ba sa company? Ano ba ginagawa ng company ngayon? 'Di ba gumagawa sila ng paraan para balik yung pera. Bakit ba hindi tayo naka-withdraw? Bakit ba sinarado yung sitaw? 'Di ba dahil dun sa, ano ng SEC, yung sa reputation? So, may mga dahilan kung bakit. Kung kakasuhan mo sila o kakasuhan natin yung sitaw o kung sino man diyan, anong mangyayari? Tingin niyo po ba mas mapapadali ba 'yan? Hindi, baka lalo pa 'yan tumagal, alam naman po natin 'yan. Kaya bago po tayo gumawa ng hakbang o ano, ang mangyayari diyan, hindi pa nababalik yung pera mo, maglalabas ka na naman kasi mauto-uto tayo ng mga abogado natin, 'no, sabihin, "Sige ganito gawin niyo, ganyan, ganyan." Alam na po natin 'yon, 'di ba? Ikaw naman naniwala, 'di ba? Ta's lalaban ka na lang, "Sige mabalik sa'kin 'yan dahil malaki hatian." O 'di wala rin, 'di para ka rin na-scam pa rin, 'di ba? Kasi ayan nilalaban lalo 'pag nalaman nila malaki yung linagay mo, lalaban niyang hatian, buti sana kung makuha. Kung hindi makuha, dahil imbes na ibabalik, gumawa ka ng hakbang na ikaw rin yung ano, ang masama dun dinamay mo pa kami, 'di ba? Dinamay pa tayo imbes na tayo umaasa tapos biglang may mga gagawang grupo ng ganito imbes na mababalik na sa'tin, maho-hold pa dahil sa mga kagagawan nung iba. So, ang punto ko lang, ah, is mag-antay kasi nandiyan naman, nandiyan yung AS, meron kung merong mga AS na hindi sila makontak, hindi ko alam, basta sa'tin meron naman tayong AS na nakokontak. Yung sa ibang grupo, ayun yung sinasabi natin na, paggamit ng referral code, yun yung pinili niyong referral code, 'di ba? Na dun kayo register o dun kayo nag-ano. So, dun po kayo humingi ng update kasi dito naman aampunin naman natin tapos, ang masama pa yung hindi naman gumamit ng referral code ko, akala mo kung mag-react, akala mo naman sila yung affiliates ko, akala mo naman ayun sila yung mga nagre-react ng gano'n, 'no, na hindi naman sila kumbaga parang humingi lang sila ng tulong para ma-update sila. Sila pa yung mga nagsasalita ng yung mga inalis ko po do'n, sila yung mga nagsasalita na ano, na hindi magaganda, na hindi naman talaga affiliate na direkta sa'kin. Kaya rini-remove ko po 'yun, 'di ba? So may mga ilan-ilan lang do'n na direkta sa'kin na hindi uma-attend ng webinar tapos hindi nagbabasa ng updates, tapos magme-message dun ng hindi nila naiintindihan, 'di ba? So, yun lang po naman sa'tin at lagi kong sinasabi, wala naman tayong hinangad na manloko ng tao o manamantala. Lahat po nung ginawa po natin dito, pagtuturo, in-educate natin is legit naman yun, 'di ba? Alam niyo naman 'yan at, yung mga nauna na at nagsimula dito at may mga naka-withdraw, may mga kumita naman na, 'di ba? Kaso lang siyempre yung mga huli na bago magsara si sitaw, nandun sila nag-join. So, hindi natin hawak 'yun, 'di ba? Pero ang mahalaga do'n sila yung priority para mabalik yung pera nila, yung mga hindi pa kumita. Kaso lang siyempre batch by batch 'yan. So, ayun lang pag-pray lang natin at asahan natin na yung nag-aantay rin naman tayo at pinagpe-pray din naman natin, pag-ano na natin, nandun na yung paniwalaan na natin at yung faith natin na maibalik po yung, ating pera, 'no? Sa'min nga mas mahirap nga yun sa kalagayan namin, 'di ba? Dahil siyempre wala naman tayong hinangad kundi makatulong lang. Pero siyempre ngayon kami na naiipit sa gano'ng sitwasyon. Although seller din naman kami, 'di ba? Naglagay din kami, process din kami ng order, nagkapital din kami. Although sasabihin niyo, siyempre sir kumita na kayo." Wala tayong magagawa yun talaga, Kumita kami, nauna kami, kumita kami, trinabaho naman namin 'yan. Kung kumita kami, ginawa naman namin yung part namin, 'di ba? Kung halimbawa ikaw hindi ka kumita dahil kaka-join mo lang, gano'n talaga, Anong gagawin po natin do'n? Business po 'yan, 'di ba? Hindi po tayo natutuwa sa nangyari na ano.
kahit na kumita kami meron pa rin akong inaasahan, 1,000,000 pa rin 'yun, pinaghirapan ko pa rin 'yun. Okey, hindi ko rin basta-basta sabihin ko, "Ay kumita na ako tama na." Hindi, 1,000,000 po 'yun, 1,000,000 is 1,000,000, 'di ba? Malaki pa rin po 'yan para sa akin. Kaya inaantabayanan ko po 'yan na mabalik din sa akin at lahat naman tayo umaasa diyan, okey? So isa pa yung sagot ng ano 'no, sa headquarters. So being aggressive and belittling your AS has nothing to do with this, please, nothing to do this. Please ask and raise your concern to your AS with full respect and be well-mannered. Please know that your account specialist is doing its best to rely on all the information they could give to all sellers. Being considerate won't make you less of a person. Yan. Thank you and have a nice day. So yan po yung frequently asked question na madalas na tinatanong. So sinagot natin diyan. At yun, konting paggalang lang din sa amin na yung mga affiliates natin diyan, no? Kasi wala namang may gusto niyan. At sino bang gusto na hindi tayo kumita sa isang negosyo? At simula alam naman natin na wala namang ini-scam si Sitaw. So nangyari lang ang lahat ng ito, na hindi pa tayo naka-withdraw yung ano dahil nagsara si Sitaw dahil dun sa issue na revocation. So yan yung ayan lang naman yung punot dulo. Pero siyempre nga gaya ng sabi ko, wala pa ring order si SEC na for closure si Sitaw. At ayon sa impormasyon ko na kung saan trinatrabaho pa rin ng mga counsel ng mga lawyers ng Sitaw yung ng lawyers ng Sitaw yung apila nila. So may ginagawa silang action. So tahimik lang muna yung ginagawa nila, antabayanan na lang natin. So nakita naman natin yung lumabas na ano 'no, yung sa SEC na merong stamp ng July 2 na ano 'yun, original certified true copy, 'di ba? Nakita naman natin 'yun. So 'yun po 'no, nakatunayan na may ginagawa po yung Sitaw. So antayin natin lang 'yan. Nawa good news, ako maasa good news yung magiging balita diyan at tingnan natin kung ano yung mga susunod na abangan po natin diyan. Okay? So 'yan po yung ating konting update sa Sitaw at umasa po kayo na mag-a-update po tayo kapag meron po tayong bagong mga update. So 'yan nandito kayo, narinig niyo yung mga update natin, nandun naman sa sa ating GC. So wala na pong magme-message, ano ba yung update, ano. Kasi kahit hindi po kayo mag-message 'pag may update, mag-a-update po tayo. Ibig sabihin kung wala akong message do'n, wala tayong ano, ibig sabihin wala pang update. So yun pa rin yun at is pa rin yun. So yun pa rin yung magiging update po natin. So hindi naman tayo nagpapabaya at hindi naman tayo gano'ng leader. Kaya nga ako mismo nagtuturo, 'di ba, sinasabi natin doon sa mga ganitong business lalo 'pag online is kailangan natin ng leader, hindi yung recruiter, 'no? Kagaya ng nangyayari ngayon, so marami na yung iba na gumamit ng referral code, 'no, wala nang paki do'n sa kanilang mga ano nila, 'di ba? Samantala 'no, gamitin yung referral code ko, ganito, ganyan. O ngayon, wala na ano, kaya nakakalungkot lang. Sana, ah wala, mahirap magsalita 'no, hindi naman tayo perpekto, pero ayun tayo at hinaharap po natin 'yan at hindi po ako natatakot na nandito pa rin at yun pa rin yung ating sinasabi at nagwe-webinar tayo. Kasi alam ko sa sarili ko at alam ng Diyos na wala akong hinangad na masama sa bawat isa sa atin. At hindi ko nga kayo kilala lahat, yung iba, ah gumamit na lang ng referral code ko ng hindi ko naman din alam. Nung ngayon naglalabasan, direct ko daw sila, ganito, ganyan. Oh, anyway, wala naman pong problema do'n. Wag lang tayo yung parang magsisisihan sa mga nangyari dahil nadadala tayo ng emosyon. Dahil unang-una, gaya ng sinasabi ko, ako 'no, ah, kumita ako pumili kay Prof na gamitin ko referral code niya, pero sa ganitong nangyari hindi ko siya puwedeng sisihin do'n, 'di ba? Hindi ko rin puwedeng sisihin si Sitaw kasi wala naman talaga siyang ano na manloko ng tao kundi, para makatulong lang din, 'di ba? So sa lahat ng negosyo, sabi ko nga laging may risk, 'di ba? Kaya ngayon 'no, doon sa GC, ah
nag-ano ako dun yung mga, ito sinulat ko na, ang dami, no? Ito yung mga list nung ano natin, yung mga doon sa interested doon sa ating TJ business community. At itong mga nakalista po rito, umaasa po ako rito, no? Umaasa ako rito na lahat po tayo ay gustong magnegosyo at positibo. At ang tanong doon, marami kasi nagtanong, "Sir, ano bang business meron doon?" Wala pa. Kasi ano yung nga yun community natin na kung saan ah, pag-uwi ko sa Pilipinas, magba-vlog ako, no, meron na akong target na kung saan yung mga business na pwede natin simulan lalo sa mga kapwa nating OFW diyan. Pwede natin simulan na kayo mismo, no, direkta doon. Hindi baka isipin niyo, "Nako, baka pagkakitaan tayo diyan ni Coach Jim." No, hindi po, no. Kasi wala naman tayong ano doon. Kumbaga i-she-share ko lang yung mga business na pwede niyong subukan. Sabi ko nga sa inyo tulad nung halimbawa yung portable gasoline station, 'di ba? Tapos yung easy commerce din na e-commerce din 'yon, no? At may kausap na rin tayo na mga suppliers ng mga sa mga gano'n, mga ano, at yung yung Swift Ship ni Prof. Vincent na kung saan gagamitin lang natin 'yon sa platform. So merong mga negosyo na malalaki yung kapital, meron naman din hindi kalakihan. So yun tama lang sa mga ano. So puwede rin do'n na 'pag hindi kaya puwedeng partnership o kaya yung parang share-share gano'n, pero pag-aaralan po muna natin. So kaya natin inano yung community na yon na kung saan lahat ng ibabagsak natin do'n na mga negosyo ay talagang ise-search natin mabuti at talagang legit siya para maiwasan na po natin yung maloko tayo at ma-scam. Pero siyempre by ano sa'tin 'yan sa ano natin, sa ating sariling ano 'yan, sariling sabihin na natin na sariling desisyon, 'no? At siyempre din lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng negosyo, traditional man 'yan, online man 'yan, basta negosyo, mayroong risk, 'no? Ulit-ulitin natin, mayroong risk. Kaya kailangan 'pag ikaw ay pumasok sa isang negosyo, maliit man yung kapital o malaki, kailangan handa kang mag-take risk. Gaya kanina yung sa video sinasabi, 'di ba? May low risk, may high risk. So, depende 'yan sa'yo kung paano. Siyempre hindi naman natin 'yan malalaman, tulad ako hindi ko naman malalaman na kikita ako sa isang gasoline station kung hindi ko naman 'yan susubukan, 'di ba? O hindi ko naman malalaman kung kikita ako dito sa franchising business na ito kung hindi ko naman susubukan. So marami po may mga franchising business din tayong i-she-share dito. Wala po akong ano dun, baka iniisip niyo kikita ako dun, hindi po. Ako mismo magfa-franchise din dun ta's i-she-share ko lang sa inyo. So nasa inyo kung gusto niyong subukan o hindi. Kasi marami ngayon 'no, yung mga milk tea, yung mga juice, basta may mga nakita ko na ano, na gusto kong puntahan 'yan pag-uwi ko then iba-vlog ko, then susubukan ko, then sa inyo, nasa inyo kung gusto niyong kung gusto niyong subukan. So i-aano ko lang sa inyo, ire-recommend ko lang sa inyo. Pero siyempre kayo yung mag-aano do'n, kayo makikipag-usap, hindi po ako dahil hindi naman ano 'yun na para kumita do'n. Kumbaga i-she-share lang. So 'yun yung purpose ng ating community, yung TJ business community. At the same time, meron tayong sharing do'n. So may ano tuloy-tuloy pa rin 'tong webinar natin at least about business na yung pag-uusapan po natin. Halimbawa, "O ako sir, nagsimula na po ako do'n sa franchise na ano, ano na mo, blinag mo ito at kumikita na ako." 'Di ba parang nagmo-motivate tayo sa isa't isa. "Ano bang ginawa mo ma'am? Paano ka kumikita ng ganito diyan sa business na sinimulan mo?" Oh, yung gano'n, 'di ba? So dito pero hindi natin i-a-allow 'no, hindi natin i-a-allow na sino-sino yung magpo-post 'no. Ako lang po ang mag-aano ng mga business na yun. Kasi kaya bakit po hindi ko i-allow kasi papangit yung ating community 'no. Yung TJ community natin, puwede naman kayong mag-suggest sa akin, "Sir ito may ganito." Puwede natin aralin yun at saka ako pero ako yung magpo-post dun, ako yung mag-aano, walang ibang magpo-post dun. So hindi tayo nag-aano pero kung may suggestion ka, "Sir meron akong gustong i-suggest, ito maganda ata, tingnan mo." O sa aralin natin, kung mapupuntahan natin, puntahan natin, 'yan saka natin i-ano. So gano'n yung magiging hindi yung hindi puwede yung, ikaw, meron akong nakitang ano tapos magpo-post ka do'n, hindi 'yun. Magiging palengke yung ating ano, 'pag 'yun ginawa niyo, ire-remove ko po kayo doon sa GC. So 'yan may rules tayo do'n kasi gusto natin maging maayos.
ayaw naman natin na parang ibang GC na parang ang gulo-gulo. So kita nyo, no, yung sa GC natin tahimik, positive yung mga ano. Di ba ang ganda? Mababasa mo positibo, makikita mo tahimik na ano, walang mga negative. Di ba ang ano, kaysa yung magme-message doon ganito ganyan ganyan ganyan. Di ba? Stress ka na nga, nai-stress ka pa. Alam niyo po yung ibig ko sabihin. So ayan po yung ating ginagawa para maging maayos po yung ating maging maayos po tayo. Siyempre yung binil din natin dito ay hindi naman basta-basta. Kumbaga sabi ko nga, hindi pwedeng palitan ng kahit anong halaga yung na-build na relationship natin. Although hindi naman lahat mapi-please natin, hindi lahat makakaintindi sa pinapaliwanag natin, hindi lahat kahit yung iba naiintindihan nila pero dahil galit, inggit yung nasa puso nila, negative pa rin yung magiging labas, di ba? At unang-una, yung mga nagme-message sa atin na mga hindi magaganda, ako hindi ko na lang pinapansin. So, dinidelete ko na lang yung mga message nila at hindi ko na lang sinasagot kasi waste ng time yun. At unang-una, hindi naman nila ako kilala personal at hindi ko rin sila kilala personal. No? Buti nga ako, at least kilala nila kasi pangalan ko talaga nakalagay doon. Picture ko yung nakalagay. Sila hindi eh. 'Di ba? Pwede ko naman hanapin yun kung sino talaga sila pero hindi ko naman ginagawa na yun kasi magsasayang lang ako ng panahon doon na wala din naman ako mapapala sa kanila, 'di ba? So hayaan na lang natin 'yun, may mga gano'n talaga. Ayaw mo mat hindi, ang tao maganda o hindi maganda yung gagawin mo, may masasabi at masasabi sila. 'No, basta ang mahalaga sa akin, ah, ah, kilala ako ng Diyos personally, kilala ako ng mga taong naniniwala sa akin, mga kaibigan ko, mga mag-anak ko, personally kilala nila ako, sino ako, at yung mga kaibigan ko na alam nila yung puso ko sa pagtulong, ayun lang yung inaano kasi hindi mo mapi-please talaga. Parang nasa politika ka lang diyan, eh. Dito naman sa social media para tayong artista lang, 'di ba? Sa social media gano'n, eh, 'di ba? Kaya nga yung mga artista maganda hindi maganda gawin nila, may masasabi't masasabi, 'di ba? Yung iba nga tumutulong na pero marami pa rin nasasabi ano, may mga nasasabi pa rin sila, 'di ba? So hindi nawawala po 'yan. Kaya, nandito tayo sa ganitong business, eh, tanggapin natin po 'yun. Pero mahalaga diyan, ako sa sarili ko mismo, hindi naman ako haharap ng ganito at ilalantad ko yung mukha ko kung talaga naman nanloloko ko, 'di ba? Hindi naman tayo gano'n ka-ano na, manloloko ng gano'n-gano'n lang. So, hindi tayo gano'n tao. So, may mga nagkataon o mga pagkakataon na, sa negosyo hindi natin hawak talaga. So, may mga nangyaring mga gano'ng bagay, 'di ba? So, pero sabi ko nga, titigilan ko na ba 'to? Titigilan ko na ba yung aking mandato na tumulong sa mga kapwa ko OFW. Although hindi naman personally tulong o financially o ano man, at least yung ma-share ko lang, yung may mga negosyo akong ma-share, tapos masimulan niyo tapos nakita ko naging successful kayo, 'di ba? Sa akin mahalaga na po yun kasi, tulad ko 'no, na nangarap na mag-abroad, ngayon nangarap na pong mag-for good at alam ko yan din yung pangarap lahat ng OFW. Pero siyempre, sa mga ginagawa po natin, hindi po gano'n kadali at marami pa tayong puwedeng pagdaanan. Pero tuloy-tuloy lang po lagi ko po sinasabi ko sa inyo, never give up. Darating at darating yung time na ialaw ng Diyos na makauwi tayo sa Pilipinas at least 'no, yung experience kasi hindi nababayaran 'yan, eh. Yung learnings, yung failure, kasama po 'yan. Part ng journey, part ng success yung failure. Lagi natin sinasabi 'yan na kung nagkamali man tayo ngayon, nag-fail man tayo, tuloy-tuloy ka lang at darating lahat 'yan. Yung mga nawala sa'yo, babalik at babalik din 'yan. Higit pa do'n sa nawala sa'yo kapag ikaw ay umabot na do'n sa success na 'yan. So, mangyayari't mangyayari po 'yan. 'Wag lang tayong bibitaw, 'wag lang tayong susuko. Although ah, siyempre yung iba yung pera natin ganito ganyan, natural po yun, eh. Nagninegosyo tayo, lagi naman yang may kapital na kailangan ilabas maliit o malaki. So basta mahalaga, nagtutuloy-tuloy 'no. Hindi naman yan ano, so may mga negosyo naman tayo puwedeng simulan ng maliit 'no, gaya ng sasabihin na ay aano natin, ah, gagawin po natin. So meron doon 'pag nagawa ko na po yung GC, yung
sa business, no? Yung saan to? Yung TJ Business Community. Kapag nagawa ko na po 'yon, i-share ko po doon yung ano, i-share ko doon yung ano to? Ah, i-share ko doon yung ano, sandali lang ah. Okay, so yan, pasensya na po. Meron lang ano, sa trabaho po kasi ito. So yan po no yung ating ginagawa. So yung ginagawa po natin na muli, ulitin ko, yung sa community TJ Business Community natin, wala pa tayong specific na business doon. Tsaka lahat doon i-aano natin mga pwede nating subukan. So yun yung gagawin. Then meron din kakaroon tayong webinar na kung saan mag-ano tayo ng paano i-handle yung pera kagaya ng ginagawa natin. Tapos paano yung ano, kung makakapag-invite tayo ng speaker, so gagawin po natin. Para nang sa ganoon, maaral po talaga natin yung negosyo na para sa atin. So kailangan natin to, although hindi man tayo ganun kagaling, hindi naman tayo magaling na financial, hindi naman tayo financial advisor, hindi naman tayo CEO ng isang kumpanya. So wala, although meron lang tayong experience sa iba't ibang negosyo, co-ownership, tsaka nag-franchise. Then yun nga yung gagawin natin sa farm and iba-iba pa na ano. So yun lang naman yung i-share natin para na sa ganun makatulong naman po tayo sa ating mga kababayan. So yun lang po yung hinahangad po natin. No, at siyempre ito, tulad nito, wala naman din tayong binabayaran dito sa ating webinar na to, 'di ba? At least may mga tao, mga kahit wala na, hindi na ano sisitaw, pero may mga tao pa rin na nag-aano sa atin para maipagpatuloy lang natin 'tong webinar natin. No, kaya nagpapasalamat po ako. Ayaw naman nila pabanggit yung pangalan nila. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy pa rin pong sumusuporta sa atin para magtuloy-tuloy pa rin 'tong webinar natin, webinar training. At the same time, support pa rin natin sana yung YouTube natin para malaking tulong pa rin po 'yon para nang sa gano'n, ma-sustain din po natin yung mga iba pang mga pwede natin maging project. So sabi nga natin, simula pa lang po ito at hindi lang po ito all about business. So nandito rin po sa atin siyempre yung makatulong din po sa iba na halimbawa kung may mga sakuna o ganito. So darating po tayo rin sa na at least hindi lang sa pagkakakitaan yung ating gagawin na community, kundi para din sa mga kababayan nating Pilipino, no, at sa mga kapwa rin nating OFW. So malay natin mas malaki pa yung mangyari dito sa atin. Kaya kailangan lang simulan natin. So hindi ko pa alam kung ano yung magkakahinatnan nitong community natin. Pero sana ay praying, tulungan niyo po ako ipag-pray na maging maganda po yung result po nito. At magkakaroon din po tayo ng mga leaders pa, mga officers dito para na sa ganon makita natin kung sino yung mga pwede na, may mga officers na pwede natin makasama at makatulong din sa mga ganon. Malay natin, no? Tingnan lang natin yung pwedeng ano. At mahalaga na simulan natin at isa kayo sa mga naniniwala. Nakakatuwa, no? Kasi itong nagpapa-register na po sa akin doon sa community natin is nasa 115 na. No, yung baka meron pang mga nag-message sa akin, baka yung iba pa hindi pa alam 'yan, mag-message. Pero sana no, yung mga magme-message sa akin at magpapalagay doon sa community, make sure lang po na positive tayo. At make sure lang po na pagdating doon, baka pagdating sa GC, sa sitaw ipasok nyo. Iba 'yon iba yung sa community natin. Wala tayong ibang ano doon, kung sa sitaw, baka doon tayo mag-question, ganito, ganyan. Hindi po natin i-allow yan doon. Okay, so meron tayong GC sa sitaw, doon po tayo. No, may GC tayo sa community, sa TJ Business Community. Yan po ay para doon sa mga bagong opportunities natin, gaya ng sabi kanina doon sa video na maraming opportunities. So, kayo mamimili. Pero hindi ako, no, wala akong kita doon. Baka isipin niyo kikita ako. Wala akong kita doon. I-share ko lang yung mga business na sinimulan ni Prof. Sinimulan ko. Tapos i-share namin sa inyo. So nasa inyo yan, mamimili kayo kung ano yung business na gusto nyo rin simulan. Tapos doon tayo parang at least may magmo-motivate sa atin, may magme-mentor sa atin. Itong business na to, sinimulan ko, ganito yung ginawa ko. So, iba kasi yung meron kang napapagtanungan bukod pa doon sa mismong franchise mo. At the same time, meron kang strategy na magagawa na ginawa ng mga sumubok na doon sa negosyo na yon.
So yun po yung purpose natin kung bakit natin ginawa 'to. Kasi napakahirap po magsimula talaga ng negosyo, lalo 'pag tradisyonal. Kaya nga po maraming hindi sumusubok lalo mga OFW, 'no? Alam naman natin 'yan. So meron pa rin tayong online pero yung sa online natin is sisikapin natin na talagang ano 'to, ngayon sa pagkakataong ito na talagang talagang legit naman yung kinukuha natin. Pero hindi na tayo aano nun sa mga ibang bansa, yung ganito, yun kasi medyo delikado, eh, 'no, kagaya ng subukan natin nung nakaraan, ibang bansa ganito. So, 'yan nadali tayo. So anyway, past is past, hindi na natin mababalik yung nangyari at naging desisyon natin yun dahil sa pagkakaakala natin nakikita tayo. At the same time, ito naman kay Sitaw, may mga issue lang naman pero hindi naman siya scam. At hopefully and praying pa rin tayo na tumaasa tayong lahat na babalik yung pera natin at ibabalik naman ni Sitaw. Yan naman yung assurance kanina, yung binasa natin at sinasabi rin ng mga account specialist na ginagawa ng Sitaw. So hanggang ngayon, nagmi-meeting pa rin sila, nag-uusap pa rin sila. Then magantay na lang tayo sa update. Kasi sabi sa akin nung account specialist is inaantay na lang daw nila yung update ng headquarters kung ano na doon yung sa bangko na kausap nila na para disbursement na o makapag-transfer na ng mga withdrawals po natin. So ulitin ko, yung mga from wallet balance bumalik na po, from pricing money to wallet balance bumalik na, i-withdraw niyo na 'yan. So i-compute niyo yung total kung naka-pending pa 'yan yung total withdrawals niyo. Tapos mag-fill out i-fill out niyo na do'n sa inyong Google Sheet. So hanggang July 31 po 'yan. Bago mag-July 31 po 'yan, lahat po 'yan papasok na po, no, from pricing money to wallet balance. So antayin 'pag nag-zero na po 'yon, pag na-withdraw natin, antayin na lang po tayo. Okay? So nag-expect ako at umaasa ako na wala nang magme-message kailan ba papasok 'to, kailan ba gaganon. Mag-a-update ako po mismo sa inyo. Okay? Pag may mga ano na, ako mismo magme-message sa inyo, mag-a-update tayo, magwe-webinar tayo, no? Ayun naman yung lagi nating gagawin para ano, at puwede naman tayong mag-message sa GC pero in a positive way na magpapalakas ng loob, magmo-motivate sa bawat isa, yung mga gano'n 'no. Para nang sa gano'n maiwasan na natin mga, negatibo kasi hindi naman makakatulong po talaga at iwasan na rin natin yung mga tao na magpapasakit din ng ulo, magdadagdag lang ng stress sa'tin. So hindi makakatulong po 'yan 'no. Lagi niyong tatandaan, sa 11 ginawa mong tama, 'pag ikaw ay nagkamali, lahat 'yan wala, 'di ba? Wala kang magiging, yung 10 tama na ginawa mo, 'pag ikaw ay nagkamali, magiging 11 'yan, 'di ba? So gano'n lang po 'yun. Gano'n naman yung ano, gano'n naman ang tao. Laging tinitingnan nila yung mali na magagawa mo. Pero yung mga mabuti at tamang ginagawa mo, hindi na nila tinitingnan yun. 'Pag gusto kang siraan ng isang tao, 'pag gustong magbigay sa'yo ng negative na impression ng isang tao, hindi niya titingnan yung kabutihan mo. Ang lagi niyang titingnan yung kasamaan mo, 'di ba? So gano'n naman, kaya nga may tsismis, Hindi na nila tinitingnan yung totoo, ang tinitingnan lang nila yung negative na minsan wala namang pruweba, 'no? So yun, may mga gano'n. Minsan gagawan ka ng istorya, akala naman iba totoo, 'di ba? Oo, kilala ko 'yan, ganito, ganyan, 'no? May mga gano'n, 'di ba? May alam naman natin 'yan. So, basta sabi ko nga, ang Diyos hindi naman natutulog, God knows everything. Alam niya, kaya sabi ko sa kanya ko na lang pinapaubaya kung sino yung mga taong nagsasalita ng hindi magaganda sa atin, 'di sige lang. At, sila na po 'no, darating at darating din sa kanila kung ano yung ginawa nila. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung tinanim niyo, ayun din yung aanihin natin. So kung gayon yung tinanim nila, asahan din nila, yun din yung aanihan nila at may mga tao rin na gagawa sa kanila nung ginagawa nila sa ibang tao. So ganun lang po yun, 'di ba? Hindi naman po umiikot lang yan, 'Pag ginawa mo 'to sa kapwa mo, umasa ka may gagawin din sa'yo yung kapwa mo ng gano'n, tulad ng ginawa mo. At mararanasan din po nila yan. So ganun lang yun, 'di ba? At we cannot please everybody. Kahit gustuhin mo man tumulong, gumawa ng mabuti, hindi lahat ng tao maniniwala sa'yo. At hindi lahat ng tao, makukumbinsi mo, hindi lahat ng tao papanig sa'yo. May mga laging kontrabida. Ganyan naman sa pelikula, Hindi masaya ang pelikula ng walang kontrabida. So laging may ganyan. Ang mahalaga, marami pa rin taong naniniwala sa'yo, 'no? Tulad sa'kin, marami pa rin taong nagmo-motivate, nag-e-encourage. Alam niyo po,
dapat alam nyo, sa totoo lang po, ayaw ko na sanang ituloy ito, itong community. Marami lang nag-message po sa akin talaga. Ang sabi nila sa akin, sir, huwag kang hihinto doon sa abokasiya mo na makatulong. So, sabi nila, namomotivate kami sa mga sinasabi mo, natutulungan mo kami kahit na ganun yung nangyari. Pero sabi nila sa akin, ituloy mo lang, sir, kasi alam namin yung puso mo. So, parang alam nyo, hindi naman nila ako kilala pero sinasabi nila sa akin yun. Siguro nararamdaman din nila. Pero may mga tao rin na hindi rin naman tayo naiintindihan. Kaya sabi ko, ba't ako hihinto? Kaya nga natuwa ako nung nag-ano ako nito na nagtanong ako kung sino yung mga gustong umano doon sa community na yun. Aba, nagulat ako, umabot ng 100 megit. So ibig sabihin, marami pa rin sa atin na talagang umaasa at naniniwala na doon sa community na yun na itutuloy natin. Kaya sabi ko, wala akong dahilan para itigil to kung may mga taong ganito na naniniwala sa akin. At siyempre hindi sa akin, kundi siyempre doon sa kahit ano, kahit pinipintasan tayo, na ginagamit daw natin yung word of God, ginagamit natin salita ng Diyos. So, okay lang yun. Pero alam naman ng Panginoon kung ano yung puso natin. Hindi unang-una, sabi ko sa inyo, hindi ko ginagamit ang Diyos para sa mga ganitong negosyo. Ginagamit ko yung salita ng Diyos. Aminin ko yon, salita ng Diyos yun. Kasi bakit natin kailangan gamitin yun? Kasi kailangan natin ng gabay eh. Kailangan natin magabayan ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng patnubay ng salita ng Diyos. Kung may mga tao na negative diyan o iba yung kanilang pagkakaunawa diyan, ang Diyos na bahala sa kanila. Basta tayo, tama yung puso natin doon sa binabahagi natin. Okay? Kung may mga tao diyan na sasabihin gano'n, sila 'yon eh. Ayun opinion nila, wala tayong magagawa diyan, 'di ba? Opinion nila 'yon, may opinion din tayong sarili natin. So respeto na lang na natin sa kanila at paubayan na lang natin sa Panginoon. Okay? So sige, baka may mga tanong dito, babasahin lang natin na para naman na bago tayo magtapos, mabasa natin yung mga question. Ayan, basahin lang natin. Coach, good eve, paki-send po sana yung link for withdrawal update. Anong withdrawal update? Wala naman po tayong withdrawal update. Paanong withdrawal update, Ma'am Veronica? Yung pa rin po yung form na yun, wala naman po tayong withdrawal update na. Ang sinasabi ko po, yung pag magwi-withdraw po tayo doon sa ating wala po tayong withdrawal. Anong withdrawal update? Di ko magets to, Ma'am. Ma'am Veronica, kung nandiyan ka, pwede po kayo magsalita. Awanak ditoy. Naawanak ditoy. Hangag bayan. O yan, nag-Ilocano na. Yan, Sophia. Ma'am Sophia, kaya pala tumahimik ang GC na wala na sila. Yes, Ma'am Sophia. Si Ma'am Sophia ilang beses naglilib yan doon kasi nai-stress doon sa mga negative. Kaya nung nawala na, sabi niya, sir, balik mo na ako. Ng negative. Yan, Ma'am Melanie, good evening. Yan, AJ, good PM sir, nag-order po kasi ako ng mga product kay Sita. May pending cancel o on the way na. Paano po ba yun? May babalik binayad sa product? Yes sir AJ, sabi kasi kahit si Prof meron din po. Ang sabi naman ibabalik daw po yun. So antayin lang po natin ha. Nakapokus lang po sila dun sa withdrawal muna. So kasi si Prof din kasi may in-order na ganun din. Sabi naman daw ibabalik daw yun. Okay? Ma'am Miles, nasend ko na po yung last withdrawal ko kanina pero yung last remaining balance kasama po ako sa batch 2. Na total naman nila lahat ng withdrawal so baka i-add na lang po nila itong last. Yes ma'am, ganun. Ma'am Miles, add na lang po yun. Okay? So antayin lang po natin. Ako nga po sir, ubusin niya daw pera niya sa akin. Demanda para mabalik. Ubusin niya yung pera niya. Magkano lang yung linagay niya, di talo pa siya. Sabi niya lang yun ma'am. Ma'am Lisa. Yung mga ganun tao, puro pananakot. Ako hindi na ako ano diyan, mga ganyang madadaldal na tao, hindi ano yan. Yung mga ganun, yung puro mananakot, ganito. Hindi po biro ang magdemanda. Ano po? Ako naging konsyal ako sa amin, alam po yung mga ganyan, no? Sa sa mga hinahawakan naming kaso noon sa barangay na ganyan, wala pong naano kasi hindi biro, akala nila ganun yung magpagdidemanda. Maliban na lang yan kung talagang criminal case yan o yung mga ganun. Tsaka yung ganyan, mahirap pa patunayan yan.
Good morning. Salamat po sa letting me in sa webinar mo. As ko po coach, nakasama po second batch almost 152K plus pero wala na-receive e-wallet ko, pero itong huling withdraw ko almost 160. Nakasama, tanong ko po coach, need po ba i-fill up pa yung Google form? Yes po ma'am, Melanie. Di ba lagi naman natin sinasabi, i-fill up po yun. Basta nag-withdraw ka, i-fill up mo, i-total mo kasama yung lahat ng pending. Ulitin ko, basahin po ninyong mabuti. Nakalagay doon, pending withdrawal. So, ibig sabihin, kahit na-withdraw mo yung nakaraan, isama mo pa rin. Pag nag-withdraw ka ngayon, linagay mo, nag-fill out ka, isama mo pa rin yung dati mong withdraw. Total nga eh. Para matotal kung magkano lahat. Okay? Coach, paano po yung withdrawal na approve pero pumasok, i-total po yun, mga pending. Kung approve yan, antayin nyo na lang pong pumasok, no? Gaya na sinasabi nga natin, may inaayos po sila. So, antayin na lang po natin. Okay? Coach, pwede po mag-join sa TJ Community. Yes, Ma'am Noemi, mag-message lang po kayo sa akin. Okay? Doon po sa TJ Community, walang pilitan doon. Basta sabi ko sa inyo, yung mga mag-join siguro, mag-join yun, yung talagang positibo at walang balak na ibang manggulo. No? Pag ganun ang ginawa nyo, remove po na kayo doon, ibablock ko pa kayo. Yan. Sir Jess, late po ako. Sorry, ano po yung latest? Sir Jess, pasensya na. Pag inulit ko po yan, tatagal po tayo. Kanina ko pa na yan, may oras naman po kasi tayo. Pasensya na, ano na lang po uli kayo sa susunod. Kasi pag inulit ko po yan, yung sasabihin ko, babalik ulit tayo sa simula. So maraming salamat po ko sa laging pag-update, God bless. Yes, Sir AJ, thank you very much din po. Ma'am, PM Sen po. Sir, kanino po ako mag-message, mag-email? Hindi nasama sa pending ang 16 kaya paano mababalik sa wallet balance ko? Paano hindi nasama? From wallet balance, freezing money to wallet balance, papasok pa po yan. Ma'am Evelyn Bondok, ano nga po, hindi ko mag-gets yung message mo para maintindihan natin. Ma'am Evelyn Bondok. Yes. Ano po yun, ma'am? Yung ano po, yung sa, narinig niyo po ba ako, sir? Yes, narinig po kita. Ano po yun? Ano yung hindi nabalik na 16,000 kamo? Hello, ma'am. Nag-unmute ka eh. Nag-mute ka eh. Mag-unmute po kayo, ma'am Evelyn. Yes, sir. Ano po yun na hindi Okay na po. nabalik? Ganito kasi, unang withdraw ko po, yung 16K, napunta po kasi sa Metrobank ang nalagay ko. Hindi ko alam na hindi pala pwede sa Metrobank. O ngayon, ano pong nangyari? Hindi po na ano doon sa pending. Tapos nabawas po sa balance. Mababawas po Yung yun, pero 16. nandun doon sa pending yun. Hindi naman kada nagpapasok po yun eh. Wala pong nakalagay sa pending. Ano nakalagay? Wala po, pinakauna, number 2 lang ang nakalagay doon. Yung pangalawa ko is Tingnan nyo, ma'am. 8,000. Ibig sabihin, no, kung hindi siya pumasok doon sa pending, sa withdrawal history, hindi mo siya na-withdraw. Saglit po. Nabawas sa wallet sa balance na ano, 'di ba meron po doong minsan pag nagwi-withdraw ka, nagkukulay green po 'yun halimbawa, Oo, nag-withdraw, opo. nagkulay green. Wala pong lumabas na kulay green, pero Hindi, nabawas walang po lalabas doon talagang ng kulay green doon. Pending pa yun eh. Hindi lalabas ang Opo kulay po, green doon. ganito sa pending po yung green. Yung ibig sabihin, 'di ba, merong halimbawa kung nag-pick up ba o nag-process, tapos halimbawa may 'di ba sa Iba balance, yung pinaka-balance tinitingnan may mo, mga ma'am. record. Hindi wallet history yung tinitingnan mo. Yung tinitingnan mo, Oh, yung sa pagre-recharge. Ang wallet history po niya nasa baba nun. Iba po yung opo, sinasabi nyo. yung hindi sa recharge, yung araw-araw po nga mga update Mali nga halimbawa yun. na Hindi nga naibalik po sa doon. wallet. Hindi nga po doon. Doon po kayo Opo. titingin sa withdrawal history sa may baba. Opo, lahat po doon, lahat po nakasulat kasi nung nalaman ko na hindi pwede ang Metrobank, nilipat ko po sa ibang bank na account ko. So, nandun na po lahat ang aking mga na-withdraw na nandun po nakapending lahat, nakasulat doon kung Ganito kailan ma'am, ako i-compute mo na lang.
I-compute mo, punta Opo, ka doon bale sa lahat po wallet. doon nag-ano po ako sa ano ba, yung sa form nagsulat din po ako, pero yung 16 po hindi po doon nag-a-appear. Hindi, Pero ganito doon ma'am, sa punta ka ano, doon sa nakikita wallet naman mo. po yung Pakinggan niyo muna ako ma'am, opo, punta ka doon sa wallet oh, history mo. Doon sa wallet oh, history mo, nandun po yan. Lahat ng wala lumabas, pong pumasok na pera, opo, nandun opo, po. nakasulat po doon, meron po doon akong ano, may picture po ako na ano, na binilugan ko na lang para malaman. Halimbawa nung nag-withdraw ako ng 16. Apo, nandun po. After nung pagka-withdraw ko ng 16, nag-ano siya, ng balance na nawala yung 16. Yung 16 na kumbaga naibawas yung 16 pero walang nakasulat doon na wini-draw ko. Saan? Tiningnan Wala. mo doon sa wallet Pero balance nagdiretso history. siyang nagbawas. Nabawas agad doon Ma'am, sa pakinggan niyo balance ako. ko ng Pakinggan niyo muna ako. Wag po kayong ano dugtong-dugtong yung ano niyo eh. Punta kayo doon sa yung wallet balance history, nakita mo nandun o wala? wala na po. Anong wala na po? Nawala na nga po kasi 'di Hindi ba nga ma'am. 'di ba? Pakinggan mo ako. Yung wallet balance history, hindi yung wallet balance doon sa ano, hindi withdrawal, wallet balance history. Sa wallet balance history, kung walang pumasok doon, ibig sabihin nun, hindi mo na-withdraw yon. Kasi sa wallet balance history, diyan pumapasok yung lumalabas at pumapasok sa'yo. So meaning to say, kapag hindi yan, ito papakita ko sa inyo ha, para makakuha nyo. Hindi pwede kasing hindi lalabas yun ma'am kung nag-withdraw ka. Kasi yung history yun Na eh. opo, kasi gusto kong mag-ano, message sa'yo, eh, ipakita ko sana sa'yo yung picture. Pinicture ko nga po kung Kaya anong nga nangyari, po, pinicture ko. ibig sabihin ko, ang tinatanong ko kung nakita nyo doon nung una. Ganito po kasi, ganito 'di ba may pricing at saka yung balance? 'Di ba dalawa po 'yan, sa cellphone na, dalawa Hindi yung nga may yun ma'am eh. pricing Ang at saka may sinasabi ko wallet balance history, hindi yung sa precinct tsaka wallet. Wallet balance yung sa balance history. history nga po, yung sa balance history halimbawa merong naibalik na balance nakasulat naman dun kung galing sa pricing nakasulat dun kung Oo, ano yung tama, date, tama. Oo, 'di tama ba po. nandun po Hmm. yun. Hmm. Nung time na meron akong 6,800, winithdraw ko yung 16, pagkatapos ng winithdraw ko yung 16 siyempre nawala na dun sa balance ko nga sa wallet 'di ba yung katabi ng pricing. Tapos dun sa mga ano naka-record doon na, yung 800 na lang nadagdagan na naman uli ng galing sa pricing so nagiging, 1,000 na naman uli. So nawala na yung 16 niya nung date na yun nung July, Pero dati lumabas doon. wala po yung kulay green Oh, na hindi nga nag-a-appear yung doon kulay na green eh. Pinipilit nyo ma'am yung kulay green. Hindi nga yan. Ito papakita ko sa iyo ah. Iba yung sinasabi mo kasi eh. Walang kulay kasi green ibig ko doon. sabihin 'di ba pagka Walang ipapakita ko nagwi-withdraw sa ka iyo may ma'am. lalabas na green, eh. Makinig ka muna. Pakikita ko sa iyo. Walang kulay green doon. Okay? Ano Ito ba palang kulay yun? ipakikita ko sa inyo. Sige po. Oh, ito 'di ba? Oh, yan. I-click mo diyan yung wallet, 'di ba? Ayan yung wallet. Ah, sa computer Ngayon, kasi yan hindi kasi sa pakinggan, ano, sa pakinggan mo muna ako ma'am. Huwag cellphone. ka munang umano para Okey, maintindihan. okey, okey. Okay? Mabigyan kita ng pagkakataon para mapaliwanag mo. Pag magsasabay tayo, mas lalo mong hindi maiintindihan. Ito yon, di Okey ba? po. Ito yung wallet recharge history. Okay? Yan yung kulay green. Opo, Sabi mo. Oh, hindi yan dyan makikita. Dito mo yan makikita. Ayan oh, withdrawal request history. Tama po? Alam niyo yan? opo, O yan, withdraw request history yan, yung pending. 'Di ba? Yan yung mga withdraw ko, pending yan. Ngayon, para ma-sure mo na ayan ay pumasok kung wala diyan, dito mo titingnan sa wallet balance history. Oh, yan yung oh, wallet balance history. So makikita mo diyan lahat ng pumasok na pera mo. Hindi pwedeng opo. hindi pwedeng nag-withdraw ka na hindi lalabas yan dito. Lahat po yan lalabas diyan. Yan no. Lalabas po yan kasi history yan. Ibig Yun na sabihin, nga po. pag hindi lumabas dyan, ang ibig sabihin nun, hindi yung pumasok sa withdraw mo. Kaya ang gagawin mo doon, kukumputin mo, isa-isahin mo po yan, ma'am, kung lumabas o hindi. Diyan mo makikita yan. Hindi nga po lumabas, basta nabawas lang doon
yung 16 naging 800 na lang. Nadagdagan uli kinabukasan ng the following Sige day na ma'am, naman ng i-message mo mga na lang ako, naibalik. magse-share screen tayo, titingnan ko po. Opo, Okay. So ipakita ko sa'yo, meron akong gawin natin binulugan para ko yung ano, sigurado. kasi Tingin sabi ko diyan, hindi mo yan na ano, may mali ka doon na ano. Kasi imposible po yan na ano eh, na hindi lalabas yan sa balance history. sige i-ano ko message ko kasi Na-withdraw niyo po yan. nag-message ako sa'yo di kasi na ano, di ko rin busy po kayo, alam ko din yung na tinitignan. Opo, sige ma'am. I-ano na lang natin Opo, ha. I-message, opo, i-ano natin tapos para mag-share screen ka para ma-check natin mabuti. Okay ma'am? Para opo, sige po. kung marunong ka lang sana dito mag-share, dito mo i-share para makita natin eh. Di ako marunong. Okay lang po 'yun. Sige, pag ano na lang yung sa atin na lang para pag na-share mo, no, ano na lang po natin. Okay po. Okay, ma'am? Okay. Okay, okay. Okay, sige po. Thank you. Opo. Nawala. Ay, sandali. Hindi pala. Yun. Sige, ma'am, ma'am Evelyn ha, message mo lang ako tapos sige pag ano, i-share screen ka, doon natin i-check para makita ko ha. Yung Okay po. Yes po, okay po. Okay, ma'am. Thank you. Salamat, ma'am Evelyn. Okay. Opo. Yan, Ma'am Jessie, sige po. Hello, Ma'am Jessie, sige po. Yes, Coach. Good evening. Coach, itatanong ko lang. Yes, ma'am. Halimbawa po, nag-withdraw po ako ng 20K. Ngayon, ang ilalagay ko po ba doon sa Google Form ay, di ba may less yun na 300? Halimbawa, ano? Apo. 20,000 ang withdraw ko, less 300. Ang ilagay ko ba sa Google Form ay 19,000? Hindi, ma'am. 700 Yung or total lang yun. 20,000? Huwag niyo munang ialis doon yun. Sila na bahalang magkaltas doon. Basta yung total lang na winidraw niyo doon sa wallet. Oo. Okay? Alam naman po Okay. nila yun. Sila Kailangan na ko po pala baguhin yun. magkakaltas doon. Basta ang lagay niyo lang yung total withdrawal niyo. Kung meron man doon yung charges, sila na po bahalang mag-alis doon. Ganun lang po gawin niyo po. Kasi nakagawa na ako, Coach eh. Ay, kung nagawa niyo na, Baguhin ko na lang nila. Coach yung sa akin na lang kasi yun. Hindi, baka kasi mag-doble-doble po yun. Pwede naman. Try nyo lang po. Pwede naman po. Basta sige yung po. basta sinabing total mag-submit na lang withdrawal, ulit yung ako. total withdrawal na Sige. winidraw nyo, yun lang yung computin nyo. Huwag nyo na munang ialis yung charges. Sila na bahala mag-alis doon. Kasi naka-pending pa yun eh. Di ba? So naka-pending pa yun. Kung gagawin nilang 3% yun, so hindi naman nila kukunin kaagad yung 300 eh. 'Di ba? Oh, ganun lang naman po, hindi pa yung ano kasi i-co-compute pa nila 'yan. Pag tinotal nila saka pa lang nila ilalagay kung 3% halimbawa yung ibabalik nila, doon pa lang nila 'yan gagawin, 'di ba? So, yun lang po yun. Kaya wag niyo munang isama yung 3%, yung 3%, yung ano na yun, yung charges na yun. Okay. Sige. Kung magkano lang muna yung total, ano? Yes, ma'am. Opo, yung total Ignore lang po. na lang muna. Opo, yun lang po muna. Okay, Mako-compute naman po nila. Hayaan mo na sila po mag-compute. Okay po. Thank you po. Yan, Coach. Good evening po. Pwede rin po ba ako sumali sa community? Yes, ma'am. Oh, Ma'am Hazel, ikaw pa. Automatic ka na. Hindi mo pa sinasabi, nakalista ka na. Yan, si Ma'am Roledoya din. Yung mga talagang ano natin, nakadirect sa atin. Automatic na yan. Pero okay lang din yung sinabi nyo. Pero nakalista naman na kayo. Nakauna pa kayo. Yan, si Ma'am Roledoya, nalalaglag daw siya. Yan. Thanks sa Motivate Coach. Nag-quit po ako sa work ko sa 3 GC ba? Work to 3 days after nawala sitaw at 4 days after nawala si MetaMask. Sana may ibang way magkaroon tayo ng source of income, Coach, pa makabayad sa monthly bills. Yes po, Mama Jean. Ayun nga po yung ginagawa natin dito yung sa community natin, no? Yung TJ community. So yun po yung another source of income. Pero syempre dyan, mga legit talaga yung iano natin dyan. Yung mga i-recommend ko sa inyo, no? I-recommend ko sa inyo. Pero syempre, kayo magdedesisyon nyo kung ano yung gusto nyo. May maliit na kapital, may malaking kapital, depende sa kakayanan po ninyo yun. Okay? So, meron tayong online, meron din tayong traditional business. So, yan naman yung purpose ng community na gagawin po natin para makatulong pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung
advokasya natin na makatulong tayo sa mga kababayan natin Pilipino at sa mga kapwa nating OFW. Hangga't may naniniwala naman sa atin, so sige lang, hindi naman tayo titigil dyan. Although ilan lang naman yung hindi. Kunwari lang demanda pero baka mas mahal yung babayaran kaysa yung babalik sa kanya. Yes po, ganun lang po yun. Ay, yung mga nagaganon, hindi pa nakakasubok ng demanda yun. Kaya ganun. Pag nagdemanda, akala nyo ba, hindi biro yan. May delaying tactics yan, ang tagal niyan. Diba? Ang dami mong uubusin pera dyan. Baka yung imbes na ilalagay mo dyan, pinang-business mo lang, kumita ka pa. Hindi po ako nag-aano pero yun po no. Kaya doon sa mga nag-aano na nako kaya nga po ako nung na-scam po ako ng malaking halaga. Tapos may nag-aano sa akin na ganito. Tapos nagtanong ako magkano po yung ano, maglalabas ka kaagad yan. Lalo kung mag-isa ka lang, 50,000. Kung madami kayo, maglalabas ka pa rin yan. Hindi naman magtatrabaho yung mga abogado na yan ng libre. Maniwala kayo diyan. Sasabihin nila, sige, pagsamasamahin nyo, ganyan sinasabi sa amin, pagsamasamahin nyo yung ano nyo, tapos yung complaint nyo, ganito, ganyan. Ang pagdating doon, wala na. O ano yung ano mo dyan? Di ba? Walang ano, hindi ano yan, peperahan lang kayo ng abogado dyan, maniwala kayo. Yung gagawin natin dyan na ano, kaya sabi ko, nako, 50,000 pwede ko nang i-franchise yun. Bibigay ko pa sa kanya, tapos hindi pa sigurado mababalik yung pera ko. Di ba? O, di negosyo ko na lang, i-franchise ko na lang. Tapos kada hearing yan, meron ka pang babayaran dyan. Hindi naman libre yan. Siyempre, yung mga scammer na yan, sanay na yan sa ganyan. Alam na nila yung technique niya. Kaya nga yung iba dyan, malalakas ang loob ng ganyan. Yan. Gusto ko din po sumali sa community. Ma'am Nix, thank you po po. Dan send sa form po. Okay, Ma'am Nix. Sandali po. Ayan. Gusto ko din po sumali sa community. Ma'am Ligaya, message lang po kayo kung nasa GC ko po kayo. No? Sumali kasi malapit na ako mag for good. Hintay na lang po ako ng ma-release pala yung pera ko sa sitaw. Okay ma'am, sige lang, message lang po kayo. Sir, ask ko lang isang account ko PNB ang ginamit ko for withdrawal. Hayaan nyo na lang muna ma'am yun kung PNB, baka naman maayos sakali, sasabihin naman ng sitaw kung anong bangko tayo pwede mag-withdraw. Okay? Baka maging okay naman lahat. Tingnan lang po natin. Kasi ang ano lang naman kasi nakapangalan doon, kunyari sa Sitaw Corporation. Ayun yung hindi nila tatanggapin Pag nakapangalan sa New Sitaw Corporation. Baka ang gagawin kasi ng company dyan, may iba silang gagamitin na pangalan na para ibang bangko natatanggapin na ng mga ibang bangko, di ba? Kasi hindi na si New Sitaw Corporation yung nakalagay. So ganun po maaaring gawin nila. Kaya antayin lang po natin, no? Thanks po coach sa walang sawang motivation sa mga katulad kong seller, coach. My God, Richard. Salamat din po sa Diyos sa pagtitiwala niyo pa rin, no, sa kabila ng mga nangyari na yan, nandiyan pa rin po kayo. So, salamat po sa Diyos. So, tulong-tulong lang po hanggang sa maging matagumpay po tayo. Coach, nasa batch 2 disbursement na po pero di po tapos bumalik yung freezing money to wallet balance. Need pa rin po bang fill up ang Google? So, yes po, kung hindi pa po tapos yun, di ba? Kailangan po yung lahat yun matapos, ipipill up mo po yun. Okay? Kasi kailangan yun Basta pumasok na freezing money to wallet balance, i-withdraw nyo na. Para kung halimbawa maayos na yun, di malalaman na natin. At least naka-ready na tayo lahat. Basta ang ano nila sa July 31, lahat ng nasa freezing money papasok na sa wallet balance. So pag pumasok na, withdraw na lang po. Ganyan po yung nawalang withdrawal, hindi nag-reflect sa withdrawal history. 46,300. Kung may ganyan pong issue, tatanong po natin kung saan po tayo mag-email o kaya tatanong ko kay sa AS natin kung saan pwedeng mag-email kung may mga ganyan kayong issue. Kaso lang kung wala yan, ano yung makikita? Ano yung prueba natin? Sana ayun yung sinasabi natin, kada withdraw nyo dapat ini-screenshot nyo o kaya binibideo nyo.
Kasi ano yung magiging pruweba mo na nag-withdraw ka eh. Ayun yung magiging tanong diyan eh. Lalo kung wala sa history. Kasi hindi ko pa kasi na-experience yan na hindi pumasok eh. Ewan ko yung iba, ewan ko lang din. Lorenza, count me in, coach. Yes, Ma'am Lorenza, ikaw pa kasama ka na kahit di ka nagsabi. Automatic na kita sinama. Yan. Thank you, coach, Ma'am Hazel. Yes, welcome, ma'am. Sige lang po. Pa-join din po ako sa TJ. Ma'am, may message nyo na lang po ako, Ma'am Roslyn. No? Paano po lagpas ng July 31 tapos meron pang di Ma'am Jennifer, malinaw naman po siguro yung sabi ko, di ba? July 31, lahat po ang freezing money to wallet balance. Ngayon, pag hindi pa dumadating yung July 31, wag muna natin isipin. Ngayon, pag dumating yung July 31 o auno na, meron pa rin sa freezing money, saka na lang tayo magtanong. Okay? So, ganun lang po yun. Wag tayong maging advance mag-isip. Okay? So, hintayin natin. Wala pa naman July 31. Ang sabi nila, bago July 31, lahat nasa wallet balance na. So, antayin po natin yon. Ngayon, nag-July 1, meron pa rin nasa wallet balance. So, saka tayo magtatanong. Okay po, Ma'am Jennifer? Ako rin, coach. Count me in. Maraming Yes, Ma'am. Relodia, ikaw pa. Kasama ka na po. Unang-una ka pa yan. Basta yung mga sigurado nang nagsabi sa akin noon na kasama na po kayo. No, automatic po 'yan. Yan, Ma'am Flor de Lisa, paki-message nyo na lang po ako kung interest po kayo. Muli po, no, paalala ko uli, yung mga nagpapa-add sa TJ community, iba-ibang negosyo meron tayo doon. Hindi ba ka nag-expect kayo, sir, ano bang negosyo meron dyan? Ang i-share ko doon is yung parang magbablog din tayo, magbablog din ako, then legit check na itong negosyo, okay to, legit to, ganito yung pwedeng simulan, ganitong amount, ganyan. So, may mga online pa rin tayo. So nasa inyo 'yon kung ano yung gusto mong pasukin. Ngayon, halimbawa, doon sa sinasabi ko, no? Halimbawa 'yan yung sa e-commerce, yung easy commerce, no? Meron silang webinar kasi may mga ano po kasi na kunyari sa franchising o kaya yung mga co-ownership, may mga webinar sila. So yun yung i-share ko sa inyo. Ito, webinar training, atin kayo dyan. Pag nagustuhan mo, sabihin mo sa akin, gagawa tayo ng GC. Lahat nung sa ganitong franchising yan, i-ano ko sa ilalagay ko doon. No? So kunyari, dito sa easy commerce, lahat yan. Gusto nyo, sir, gusto namin easy commerce, maganda tong dahil nasa abroad kami, online, ganito, ganyan. O doon, sasama natin lahat yon, di ba? So, imo-monitor natin 'yon. Siyempre gagawa tayo ng mga doon, kung ano yung mga halimbawa, sino yung mga nagsubok ng negosyo na kumita na. So, gagawa natin sila ng ng parang vlog, hingin natin para at least kayo mismo makita nyo na talagang yung business na papasukin natin ay talagang sigurado at ibig sabihin sigurado na legit. Pero siyempre, gaya na sabi natin, hindi pa rin natin hawak yung future o yung bukas, 'di ba? Pwedeng ako kumita dito, pwedeng yung iba hindi, 'di ba? Depende po 'yan. So, kaya nga business. So, hindi pwedeng halimbawa ako kumita tapos ikaw gusto kikita ka rin kaagad ng ganun, hindi po. So, kailangan maintindihan natin 'yun. Hindi lahat ng business may potential na kumita, pero hindi lahat kumikita at hindi lahat nagiging successful. Okay? So yan yung pinapaintindi ko sa inyo. Kaso hindi naman natin malalaman na magiging successful tayo kung hindi naman natin yan susubukan. 'Di ba? So halimbawa ako, yung gasoline station na sinubukan ko nung una, 'di ba malaki yung linabas ko doon, nag-share ako noon, co-ownership ako. Ngayon quarterly nakaka-receive ako. So minsan maliit, minsan mababa. So hindi ko ine-expect na ganun lang pala kaliit yung pwedeng kitain ng ganung gasoline station kasi nagsisimula pa lang. So ganun. Pero ang mahalaga doon, kumikita yung pera mo. 'Di ba? Kaso nga lang, hindi pa ganun kalaki siya. Okay? So pwedeng, tulad doon, no? Bago ako nagsimula, siguro inabutan pa ng pandemic yun. Kumbaga, ilang taon. No? Nag-ano ako, tapos ilang taon yung pera ko doon na natulog. Tapos, nung nagawa na yung gasoline station after pandemic, saka pa lang siya nagsimula. So yung mga sinasabi natin na hindi natin hawak. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo na sa bawat negosyo may risk. Okay? Doon sa Coron, ganun din. Inabutan ng pandemic, ilang taon yon na bago pa uli nagsimula, nag-operate. Pero nagsimula naman na. O ngayon, nung nagsimula yung gasoline station, nagsimula ng gasoline station, tuloy-tuloy siya, quarterly siya, nagpapasok ng pera sa bangko ko.
So ganun siya, naging passive income ko siya. So yun po yung ano. Doon naman sa potable na gasoline station, iba naman istorya noon. Hindi yung franchising. May franchising no, pero yung i-share ko sa inyo hindi siya franchising, pero mababa lang yung halaga na hindi naman mababa. Ibig sabihin, kumbaga hindi aabutin ng 1 million, hindi aabutin ng kalahating milyon, hindi ganon. Kayang-kaya ng mga lalo may sa OFW na kaya nyo simulan lalo sa lugar nyo. Kunyari sa lugar nyo, 'di ba bawal na yung bote-bote na ano, bawal na yan eh. So yun yung nilagay nila yung potable na yon. Yung potable na gasoline station na yon na kung saan sa lugar mo pwede kang magsimula no, kung 3,000 liter, 1,000 liters, so pwede mo mabilis lang yung ROI niya. So yun yung mga inaano, pero iano ko rin sa inyo, pero gabi ko nga gagawin ko muna yon tapos iba-vlog natin, sisimulan natin. Kaya nga sa community natin, yan suportahan po natin yung aking YouTube channel no Coach Jimro, at sa inyo later din tuturuan ko kayo diyan, yung malalakas yung loob diyan, yung medyo makakapal ang mukha. Hindi makakapal mukha na handang umarap sa camera, magano, 'di ba? Para at least may maano tayo na pwede nyo rin gamitin as your pwede content creator, no? Na kung saan pwede rin yung pagkakitaan yung social media, yung yung kunyari Facebook, Reels, ganyan. So gagamitin din po natin yan. Tuturo din natin yan. So sa mga may gusto, 'di ba? So kaya ang mangyayari dito yung community natin, dito pa lang sa community natin, magkakatulungan na po tayo, no? Sa mga gusto mag-content creator, o tayo na yung magtutulungan diyan, 'di ba? So alam mo, umabot tayo ng 1,000 eh. Kung lahat 'yan mag-subscribe sa iyo, gumawa ka ng content, monetize ka agad. O, 'di ba? So ganun lang po yung yun yung ng ating community. So magtutulong-tulungan po tayo. Kaya nga po community, 'di ba? So yung purpose natin is magtulungan. Wag po tayong maghihigita, wag po tayong magsiraan, wag po tayong mag-isip ng hindi magaganda. Kasi pag yan nangyayari, alam naman natin pag ganyan nangyayari sa community, nasisira. Andali po. Okay, yun pa. Sige, ano pa natin? May tanong pa ba? Yan. Mapagpalang araw po. Please count me in. Ma'am Dali. Dali. Ma'am, naka-add na po kayo ata. Nag-message ka na sa akin kanina. Ma'am M, sige, mag-message po kayo sa akin. Yung mga message yung baka makalimutan ko. Coach, paano ang withdrawal na approve pero wala namang pumasok sa bank at wala din bumalik sa wallet ba? Yun nga po, Ma'am Eileen, yung approve na, antayin nyo lang po. No, nandun naman yun, may record naman po kayo doon na pumasok yun doon sa withdrawal nyo. So antayin lang po natin. Baka iayos nila lahat yan, ha? Antayin lang po natin. Diyan ako mahina sa makikita ang muka. Gusto ko nakatago lang. Si Ma'am Rolidia. Yan. Yung sa mga interesado lang, doon sa mga gusto maging vlogger o maging ano. So mayroon naman tayong mga magtuturo diyan. Okay, mayroon naman tayong mga i-invite o mga mahilig magpo-post sa Facebook para kumita sila. So yun, iano natin yun sa TikTok, ganyan. Sama po kami sa GC Community Coach. Salamat po. Yes, Ma'am Pay, nag-message ka na sa akin. Kasama ko, nakalista na po kayo dito. Linista ko kasi muna para pag gumawa ko ng GC, sabay-sabay ng pasok. Gaya ng natin, may rules pa rin tayo doon, ha? Para hindi naman maging magulo yung ating GC. Okay? So, yun po yung Yan, okay, meron pa po ba? So, wala na pong tanong?
So yan po lang yung naging update natin sa sitaw at yung sa community natin. So pinaliwanag ko naman po sa inyo. Doon lang po sa mga may gusto at interesado at hindi po welcome ang mga negative. Okay? Yung mga hindi risk taker, hindi po kayo welcome diyan. Ang kailangan po natin dito is yung negosyante na gustong magnegosyo at syempre risk taker. Kasi lahat ng negosyo, sabi nga natin may risk, low risk, high risk, at iano naman natin yung risk management. So, yung ire-recommenda natin, baka kasi mangyari dito, no? Alam naman natin, pag pera, pagdating dyan, mahilig tayong mananinisi. Halimbawa, may nag-gasoline station ka, tapos nakita mo isa, kumikita, tapos ikaw hindi ka kumita. Baka sabi nyo sir, ganito, ganyan, di ba? Kasi depende yan sa location eh. No? Sa franchising, sa mga ganitong business, o kasi meron din tayong mga yung sa online natin maganda yon, yung easy commerce kasi doon maraming maraming produkto, maraming business at pwede tayong dumirekta sa supplier sa mababang halaga natin makukuha. So kung wala kang platform, ayan yung kagandahan kasi yung Swiftship na ginawa ni Pro, pwede natin gamitin ng libre. So tuturo lang din natin doon kung paano kayo magpo-post, kung paano natin kasi may mga makukuha naman na tayong mga picture, lalagyan tayo magpepresyo. Maganda siya at may mga doon nga sa pag ginawa natin 'yun, syempre pag nabuo 'yun, tuturo natin doon kung paano natin gagawin yung promo kasi 'di ba may mga promo. Ang ganda, grabe. Ang baba natin makukuha yung product pero pwede mo siyang ibenta ng doble. No, at papasok siya at mabibili siya sa market kasi nga mas mababa siya doon sa mismong bilihan. No, yung bibilhan mo sa mall mas mababa siya pero may kita ka na. So yun po at kailangan lang po natin yun na pag-aralan, 'di ba? Yun yung ituturo natin unti-unti doon na kung paano natin ipopost yan, paano mo ibebenta, paano mo siya ma-mark up, no? Pwede tayong mag-promo, paano mo ipo-promo yan, yung buy one take one pero may kita ka na doon. So may mga ganun kasing strategy yon. Pero may kita ka doon, di ka pa rin lugi ron. Ituturo natin yan kaya kung sa mga interest doon, mag, magpapasa ako doon pag gumawa na ako ng GC, ipapasa ko doon yung link, atin kayo ng webinar doon. Then pag may interest kayo kasi tatanungin kung sino yung nag-invite sa inyo. So ibibigay niyo lang pangalan ko. Then gagawa tayo ng GC doon. Para paggawa tayo ng GC at kung sino yung magsisimula ron, yun, natin. Maraming siya. Makikita nyo, ang ganda ang ganda. At sa Ortigas yung kanyang office at yung pag uwi ko, pupuntahan ko siya. Nagpaalam na ako na magbablog ako sa kanila. Then makilala natin yung doon, yung president o vice president ng company mismo. So legit po siya at meron po siyang papeles at yung tinatanong nyo na sinabi ko na baka although kakasimula lang nila no, June lang, tinanong ko yung tatanong nyo na, no? Paano ka ako pag umabot ka ng isang taon o ganito, baka kagaya ka ako ng mga nasalihan namin noon, okay naman, legit naman, may papeles din, may office din, pagdating ganito. Ang sabi naman nila sa akin is, nakahanda na sila doon. So, kompleto daw pati yung liquidation. So, may mga partner din sila. So, yun yung aalamin natin. So, syempre, hindi naman natin malalaman yan kung hindi natin susunod. Ang kagandahan doon, hindi ka mai-scam o hindi mababaliwala yung pera mo kasi may produkto. No? May produktong kapalit na pwede mo siyang ipagkakitaan din. Diba? So, hindi siya mahirap ibenta, hindi siya mahirap i-alok kasi in demand siya. So unti-unti malalaman niyo kung kahit personal use pwede mo pang gamitin. No, tapos mamimili ka, 'di ba? Tapos open ka na doon sa mga supplier mga appliances, cellphone, laptop at ano-ano pa. No, marami kung gusto mo mag-rebrand, pabango kung ano man. Siya isang company pero maraming business na pwede mong subukan. So yun yung napakaganda. At sigurado ko bata, matanda, may ngipin o wala, kayang-kaya. No, yun po yung aking nakitang potential doon. So aaralin naman natin 'yan. At dito wala kang para ka lang bumili, 'di ba? Para ka lang bumili. Ibig sabihin, may item ka makukuha. Meron kang kasi ibebenta mo 'yun, 'di ba? So hindi ka naman malulugi kasi makikita mo naman yung presyo kung gaano. Siguradong mabibili. Siguradong mabibili. Kayang-kaya. Okay? So yun lang po sa ngayon. At
Yeah, si Coach, meron po Google Sheet link para sa total pending. Wala nga po, Sir Randy. Yun din po yun. Wala po tayong total. Ano, yun pa rin yung sinend ko na Google form, yung pa rin po yun. Nakalagay naman lang doon, di ba? Pag binasa mo yun, nakalagay doon, total pending withdrawals. Okay? So ilalagay mo lang doon yung total pending withdrawals niyo. Wala pong ibang Google Sheet. Yun lang din po. Yung pinasa ko sa inyo, yun lang din po yun. Okay? Wala pong bago. Yan Sir Randy, yung tanong ni Sir Randy. Okay po? Yan, Ma'am Marge. Ako din po, Coach. Yes, message lang, Ma'am Marge. No, Ma'am Marge. Ma'am Marge, kasama ka na. Ano na kita dito, nakalista ka na. Mga direct ko, sigurado na yan eh. Kasi alam ko naman yung ano nyo eh. Yan. Okay, so yun lang po at maraming salamat po uli sa inyong lahat na nagtiwala po kay Coach Jimro hanggang ngayon na nagtiwala at sa mga susunod pa na panahon na gagawin po natin. At hoping and pray nyo lang din po, no? Pray nyo lang din po ako na nawa bigay pa sa akin ng Lord yung wisdom at siyempre yung na puso na makatulong sa maraming tao. At ganyan sabi ko sa inyo, yung mga business na ito, hindi ito ialo ko para pagkakitaan kayo, kundi wala po akong doon. Wala po akong sa mga company na yan. So, inaaral ko lang din yan kasi yan yung mga gusto kong pasukin. I-share ko lang sa inyo. Baka magustuhan nyo rin. So, nasa inyo yan. Kumbaga, ikaw yung mismo makikipag-contact doon, hindi naman ako. Okay? So, maliban na sa mga online, syempre, kailangan yan sa online. Alam naman natin yan. So, ganun. Pero yung mga ibang mga business, kung hindi mo kaya doon sa malaki, dito ka sa maliit. May mga ganun naman po tayo. Kung kaya mo naman, at tingin mo pwede kang kumita sa lugar mo, gagawin natin yun. So maganda lang doon, meron kang mentor, may magtuturo sa iyo, mag-a-assist sa iyo kung ano yung dapat mong gawin, may mapapagtanungan ka. Yun naman po ang maganda pag may mga negosyo, dapat kung sino yung may experience, yun yung pagtatanungan natin. At yun yung aalamin natin kung ano yung mga strategy na ginagawa niya para kumita pa yung negosyo niya. Okay? So ganun lang gagawin natin. Okay, wala na. Maraming salamat and let us pray po. Lord, maraming salamat sa araw nito, sa pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, maraming salamat sa puso na binigay mo sa akin na makatulong sa mga kapwa ko Pilipino, kapwa ko OFW. At I pray na magtagumpay po kami sa mga balakid namin kung ano man negosyo yung naisin namin. Dalangin ko lang po, Lord, provide niyo po yung aming mga pangangailangan. At ganoon din maraming salamat sa update po sa amin ng sitaw. Praying and hoping kami at umaasa kami sa iyo, Panginoon, na may babalik sa amin ng sitaw company yung aming mga pera. At ito po yung maging simula po namin dito sa mga balak po naming negosyo. Lord, alam niyo po yung hinaing namin, alam niyo po yung pangangailangan namin. Sa ilang po namin ito pinagkakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, maraming salamat po and God bless po. Bye-bye.